Mga kababayan, imagine nyo ito, habang tayo dito sa Pilipinas ay busy sa pag-scroll ng TikTok at nag-aalala sa presyo ng bigas at gasolina, may isang malaking balita na parang science fiction pero totoo na ang Amerika at Pilipinas, magkasama, magtatayo ng 4,000 acre na Economic Security Zone sa Luzon Economic Corridor. Unang beses ito, isang AI Native Industrial Acceleration Hub. Parang future city na puno ng high-tech factories para sa semiconductors, critical minerals, at electronics. Kung iniisip nyo na, ano ba yan, bakit importante sa atin? Hoy, ito na yung game changer na matagal nating hinihintay para sa ekonomiya natin. Trabaho, investment, at pag-unlad na hindi lang basta call center o OFW remittances. Kaya Terra, ngayong 2026, ika-80th anniversary ng diplomatic relations natin sa US, at seryoso sila sa pagtulong. Inanunsyo ng US Embassy sa Pilipinas na magiging parte tayo ng isang bagong initiative na tinatawag na Pax Silica. Ano ba talaga itong Pax Silica? Simple lang ang paliwanag, pare. Pax, galing sa Latin, ibig sabihin peace o katahimikan, stability, at long-term prosperity, parang Pax Romana noong Roman Empire, pero modern version. Silica naman ay yung silicon dioxide, yung raw material para sa silicon na ginagamit sa paggawa ng computer chips, semiconductors, at lahat ng tech na kailangan ng AI o artificial intelligence. Kaya Pax Silica ay parang silicon peace, isang peace treaty sa mundo ng technology supply chain. Bakit kailangan ito? Kasi sa mundo ngayon, sobrang delikado ang supply chain ng tech. Halos lahat ng chips, semiconductors, at critical minerals na ginagamit sa smartphones, computers, electric cars, at AI systems ay depende sa ilang bansa lang, lalo na sa China. Kung may gulo gaya ng tensyon sa Taiwan o trade war, pwede mag-collapse ang buong sistema. Parang noong pandemic, nawalan tayo ng chips, tumaas presyo ng sasakyan at gadgets. Kaya ang US, kasama ang mga kaalyado nila tulad ng Japan, South Korea, India, Australia, UK, at iba pa, nilikha ang Pax Silica para magkaroon ng trusted o mapagkakatiwalaang supply chain na hindi madaling i-manipulate o i-block ng kahit sino. Economic security is national security, yan ang core message. Hindi na lang military alliance, kundi economic din. Sa Pax Silica, nagkakasama-sama ang mga bansa para mag-invest sa buong chain, mula sa pagmimina ng critical minerals, tulad ng nickel, cobalt, rare earths na meron tayo dito sa Pilipinas, hanggang sa energy, advanced manufacturing, semiconductor production, AI infrastructure, at logistics. Positive sum ito, ibig sabihin lahat ng kasali ay makikinabang, hindi yung ikaw ang talo, ako ang panalo. Philippines ang ika-13 na signatory, kasama na natin ang Australia, Finland, India, Israel, Japan, Qatar, South Korea, Singapore, Sweden, UAE, UK, at syempre ang US. Malaking bagay ito kasi tayo ay may young, tech-savvy workforce, maraming engineers, IT grads, at skilled workers na handa nang mag-level up. Plus, geographic advantage natin sa Indo-Pacific, malapit sa shipping routes. Ngayon, balik tayo sa main event, yung 4,000 acre Economic Security Zone sa Luzon Economic Corridor. Ito yung unang AI Native Industrial Acceleration Hub sa ilalim ng Pax Silica. Ano ibig sabihin ng AI Native? Ibig sabihin, mula sa simula pa lang, idinisenyo ito para sa artificial intelligence era. Hindi basta ordinaryong industrial park na may factories. Ito ay purpose-built para sa allied manufacturing, ibig sabihin, para sa mga investments mula sa US at kaalyado, na magpoproduce ng mga bagay na kailangan sa secure supply chains. Imagine nyo, 4,000 acres yan ay malaking lupain, parang maraming barangay na pinagsama. Matatagpuan ito sa Luzon Economic Corridor, na parte na ng plano ng gobyerno para i-develop ang North-South Rail, ports, at infrastructure. Doon, magkakaroon ng high-quality private investment sa semiconductors, electronics, critical minerals processing, at AI-related tech. Bakit exciting para sa Pilipino? Una, trabaho. Libo-libong jobs, hindi lang manual labor, kundi high-paying jobs sa engineering, R&D, research and development, tech maintenance,
logistics, at management. Yung mga fresh grads sa computer science o electronics engineering, may chance na mag-work sa world-class facilities without leaving the country. Pwede ring magkaroon ng training programs, scholarships, at skills upgrade para sa ating workforce. Pangalawa, economic growth. Aantayin natin ang surge ng manufacturing. Sa halip na i-export lang raw materials tulad ng nickel ore, pwede nating i-process dito sa bansa para mas mataas ang value. Yan ang tinatawag na value addition, mas malaki ang kita, mas maraming tax para sa gobyerno na pwedeng gamitin sa education, health, at infra. Pangatlo, supply chain resilience. Sa mundo na puno ng uncertainties, climate change, geopolitical tensions, pandemics, kailangan natin ng backup plans. Sa pamamagitan ng Pax Silica at nitong hub, magiging parte tayo ng mas matibay na network. Kung may problema sa ibang bansa, hindi tayo masyadong maapektuhan. At vice versa, makakatulong din tayo sa US at allies sa kanilang needs. Siyempre, may mga tanong din, paano ito maipapatupad? Sino ang mag-i-invest? Magkakaroon ba ng environmental issues? Fair questions yan. Ayon sa announcements, ito ay investment acceleration hub na shaped by market demand at comparative advantages natin. Meaning, hindi basta-basta, magiging flexible ito base sa kung ano ang kailangan talaga. Ang Pilipinas ay mag-o-offer ng incentives para makaakit ng private capital tax breaks, streamlined permits, at secure environment. Sa side ng environment, sana maging strict ang regulations. Kasi critical minerals mining at processing ay sensitive, kailangan ng sustainable practices para hindi masira ang kalikasan, lalo na sa Luzon na may agriculture at tourism din. Pero kung magiging green o eco-friendly ang tech na gagamitin, pwede itong maging model para sa buong bansa. Tingnan natin ang bigger context. Ito ay nangyayari habang nagiging mas malakas ang US-Philippines alliance. May EDCA sites, joint military exercises, at ngayon economic partnership. Para sa atin, ito ay pagkakataon na i-leverage ang ating strategic location at talent pool. Maraming Pinoy ang mahuhusay sa IT at engineering. Tingnan nyo lang ang success ng mga Pinoy sa Silicon Valley. Bakit hindi natin gawin dito sa sariling bayan, sa Pax Silica? Ang focus ay hindi lamang sa pagbuo ng factories kundi sa innovation. AI infrastructure means data centers, advanced computing, at logistics na smart. Pwede tayong maging hub para sa AI applications sa agriculture, smart farming para sa rice at crops, healthcare, AI diagnostics, at disaster management, dahil prone tayo sa bagyo at lindol. Para sa ordinaryong Juan at Juana, ano ang immediate impact? Sa una, baka construction phase muna, jobs sa building, roads, at utilities. Tapos, kapag operational na, darating ang companies. Pwede ring magkaroon ng spillover effects, maliliit na businesses na magsusupply ng food, services, housing sa mga workers. Yung mga nearby towns sa Luzon Corridor tulad ng mga probinsya sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, o kahit hanggang Batangas at Quezon pwede mag-benefit, pero huwag nating kalimutan, success nito ay depende rin sa atin. Kailangan ng good governance, walang korupsyon, transparent bidding, at patas na labor practices. Kailangan din ng suporta mula sa local governments at communities. Kung magiging inclusive ito, lahat makikinabang, hindi lang ang mayayaman o connected. Kwento pa, noong nakaraan, maraming nagsasabi na ang Pilipinas ay sleeping giant sa Asia. May resources tayo, nickel reserves na isa sa pinakamalaki sa mundo, young population, English speaking. Ngayon, sa Pax Silica at nitong 4,000 acre zone, parang ginisang na tayo. Ito ay chance na mag-transition mula sa service-based economy, BPO, patungo sa manufacturing at high-tech, compare natin sa ibang bansa. Tingnan ang Vietnam o Indonesia, sila ay umaakyat din sa supply chain ladder. Tayo, with this partnership, pwede tayong maging leader sa Southeast Asia for AI and semiconductor-related activities. Imagine, made in Philippines, chips o AI components na ginagamit sa buong mundo. Sa conclusion, mga kabayan, itong balita mula sa US Embassy ay hindi lang ordinaryong press release. Ito ay signal na ang Pilipinas ay seryosong player na sa global tech race. Pax Silica ay tungkol sa secure na kinabukasan, peace through technology prosperity.
Ang 4,000 acre economic security zone sa Luzon ay ang unang hakbang para maging AI-ready ang ating industriya. Kaya ano ang next? Manood tayo ng updates, suportahan ang mga policies na makakatulong, at i-prepare ang sarili mag-aral ng relevant skills, mag-invest wisely, at maging aktibo sa community. Para sa mga estudyante, ito ay inspiration, ang future ay tech-driven. At pwede kayong maging parte nito dito sa Pilipinas. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung may tanong kayo tungkol sa Pax Silica, sa Economic Zone, o kung paano makakasali ang ordinaryong Pinoy, comment lang sa baba. Share nyo rin sa mga kaibigan at pamilya para malaman nila ang magandang balita. Tayo, mga Pilipino, kaya natin ito. Sama-sama, tuloy ang laban para sa mas magandang bukas.